Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang palabas na pinamagatang A Killer Paradox na napalabas noong 2024. Ito ay patungkol sa isang bainate na kung titignan mo ay may napakaamong mukha pero sa katotohanan pala ay isa siyang serial killer na pumapatay ng mga tao na karapat-dapat mamatay. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Nagsimula ang palabas nang makita natin ang isang lalaki na bagot na sa kanyang buhay. Siya si Litang. Alam ng kaibigan niyang si Zhang Huan na hindi masigasig si Li at tinanong niya ito kung ano ba talaga ang gusto niyang mangyari sa buhay niya. Sinabi ni Li na gusto niyang magkaroon ng isang kamanghamanghang buhay, hindi tulad ng kanyang kasalukuyang sitwasyon na wala halos magandang nangyayari. At gusto niyang matulad sa mga dati niyang kaibigan na nagtagumpay na. Nang marinig nito ang mga gustong mangyari ni Li, sinabi ni Zhang Huan na dapat magpasalamat si Li sa kanyang kasalukuyang sitwasyon dahil si Li mismo ang nagpapagaan sa kanyang buhay dahil sa pagiging tamad niya na magsimula ng kakaiba. Gustong-gusto ni Li na panoorin ang paborito niyang vlogger na pinag-uusapan ng mga magagandang lugar sa buong mundo, lalo na sa Canada, na para bang ang lugar na ito ay isang lugar na gustong puntahan ni Li balang araw. Pagkatapos ay bumili siya ng landscape painting ng isang magandang lugar sa Canada bilang motibasyon, ngunit nang gusto niyang isabit ang painting sa pader ay napagtanto niyang wala siyang martilyo. Nagtatrabaho ng part-time si Lee sa isang convenience store. Habang pinapanood ang kanyang paboritong vlogger, isang medyo may edad na customer ang lumapit sa kanya na may dalang maraming bagay, ngunit walang sapat na pera upang bayaran ang mga ito. Ngunit itinago niya ang lahat ng mga bagay at umalis. Ayaw ni Lee na abonohan ng kulang na bayad ng lalaki kaya naisip niya na lapitan ito para singilin sa kulang na bayad. Nakita ng kaibigan ng lalaki na si Bill ang ginawa ng kaibigan niya at saka humingi ng pasensya kay Lee. Siya na nga din ang nagbayad sa kulang ng kaibigan niya at matapos nito ay nagsalita si Bill tungkol sa kanyang sarili, na isa siyang construction worker na may ina at 3 anak na itinataguyod niya, ngunit si Lee ay walang pakialam sa sinasabi nito. Tumango na lang siya para mabilis na umalis si Bill at ang kaibigan nito. Sa sumunod na eksena ay nang matapos na ang oras ng trabaho ni Lee. Bago umuwi ay nanghiram siya ng martilyo sa may-ari ng tindahan upang gamitin sa paglalagay ng kanyang painting, ngunit hindi siya pinansin ng kanyang amo na abala sa kanyang cellphone habang sinabi ni Lee ang kanyang pagpapalem. Habang naglalakad pa uwi, hindi sinasadyang nakita ni Lee ang lalaking medyo may edad kanina sa tindahan na nakabulagta ngayon sa lupa. Sa pag-aakalang lasing lang siya, umalis siya, at hindi nagtagal, ay nakita naman niya si Bill. Naisip niyang ipaalam sa kanya na nakita niya ang kasama niyang kaibigan kanina na nakabulagta doon dahil sa kalasinggan. Sinabi nito sa kanya na umuwi na lang siya pero biglang sumenyas si Lee ng tulad sa ginawa ng kaibigan ni Bill. Biglang naging agresibo si Bill dahil sa nakita niyang yon at tuloy-tuloy na sinaktan si Lee. Dahil sa ginawa niyang yon ay naalala ni Lee ang mga lumang alaala niya noong siya ay palaging binubuli sa kanilang paaralan. Matapos nun ay tila bigla siyang nawala ng kontrol sa kanyang sarili at agad na kinuha ang hiniram niyang martilyo sa bag niya at hinampes niya ang ulo ni Bill sa pamamagitan nito. Natamba si Bill pero nakabangon din siya agad at nakapaglakad ng kaunti hanggang sa matamba ulit siya at doon na binawian ng buhay. Dito lang napagtanto ni Lee na mali ang nagawa niya at takot na takot siya dahil baka may nakakita na napatay niya si Bill. Maya-maya ay may isang babae ang dumaan at napansin ni Lee ang nakasulat sa suot ng aso na ang aso ay gabay para sa mga bulag. Dahil doon ay nakahinga siya ng maluwag dahil naisip niya na bulag ang babaeng ito. Nang makaalis na ang babae ay nagmadali na din siyang umalis sa lugar na yon. Nang makarating na siya sa apartment niya ay agad siyang naligo para matanggal ang mga dugo sa damit niya. Bigla niyang nakita ang imahe ni Bill na nakatingin sa kanya at tinatanong siya kung bakit siya pinatay nito. Na-imagine ni Lee na nahuli na siya ng mga pulis at nang makita ito ng kanyang ina ay nawalan ito ng malay. Pero bigla na lang dumating sa apartment niya ang kaibigan niya at humingi ng pabor na makitulog siya rito ng isang gabi. Sa buong magdamag ay hindi makatulog si Lee at iniisip niya ang kanyang mga pinagdaanan. Naisip niya na mula ng pagkabata niya ay lagi siyang sinuswerte kaya naisip niya na huwag nang isipin pa ang nangyari. Ngunit nang maalala niyang naiwan niya ang martilyo na ginamit niya sa pagpatay kay Bill sa pinangyarihan ng krimen, agad siyang nag-alala muli. Dahil doon ay hindi na nga siya nakatulog pa. Kinabukasan, isang police detective na nagngangalang Jiang Nangam ang nag-iimbestiga sa pagkamatay ni Bill. Bukod pa riyan, natagpo ang patay din ng kaibigan ni Bill. Inakala ni Nangam na ang insidente ay ginawa ng isang serial killer, ngunit wala siyang mahanap na anumang pahiwatig sa pinangyarihan ng krimen, hanggang sa marating ng kanyang investigasyon ang convenience store kung saan nagtatrabaho si Lee dahil sa supot na nasa gamit ni Bill. Nang nasa labas na siya ng tindahan kung saan nagtatrabaho si Lee ay may 2 binatilyong lalaki ang lumapit sa kanya at humihingi sa kanya ng sigarilyo.
At dahil sa inasal nila ay naisip ni Nangam na utusan ang kanyang kasamahan na nagngangalang Yongjay na dalhin ng dalawa para sa interogasyon tungkol sa dalawang pagpatay. Kilala pala ng isa sa mga kasamahan ni Nangam ang dalawang binatilyong ito dahil minsan na silang nasampahan ng kaso. Pagkarating nila sa istasyon ay agad silang pinalaya dahil wala silang kinalaman sa pagkamatay ni Bill at ng kaibigan nito. Tiningnan ni Nangam ang CCTV footage mula sa convenience store dahil bago sila namatay, pumunta doon si Buil at ang kanyang kaibigan at pinagsilbihan sila ni Lee. Dahil doon, bumalik si Nangam sa convenience store para humingi ng impormasyon tungkol kay Lee. Nang dumating si Lee sa trabaho niya ay naanyayahan siya ni Nangam para sa isang interview. Nagdulot ito ng pagkabalisa kay Lee at aaminin na sana niya ang kanyang mga nagawa, ngunit dumating si Yang Ja at sinabi kay Nangam ang tungkol sa mga resulta ng forensic. At napag-alaman doon ay ang sanhi ng pagkamatay ng dalawa ay ang pag-aaway nilang dalawa. Napatunayan na ang mga bahid ng dugo sa speaker na dala ni Bill ay dugo ng kaibigan niya. Nang marinig niya ito, biglang nabigla si Lee dahil pakiramdam niya ay malaki ang hinala ni Nangam na siya ang pumatay dahil makikita sa CCTV footage na nagpaalam siya sa kanyang amo na hihiramin niya ang martilyo doon. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tila gumana ang swerte ni Lee dahil hindi nakita sa CCTV ang footage dahil may isang insekto ang saktong gumapang sa harapan ng kamera dahilan para hindi makita doon kung ano ang hiniram ni Lee. Makikita natin na mukhang hindi nasisiyahan si Nangam dahil alam niyang may hindi tama lalo na nang makita niya ang reaksyon ni Lee. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, nakatanggap si Nangam ng hindi inaasahang balita mula sa isa pang kasamahan na nagngangalang Chungjin. Nasabi niya na si Bill ay isang serial killer na halos 4 na taon nang pinaghahanap ng pulisya. At ito ay dahil sa eksperto siya sa pagtatago ng kanyang pagkakakilanlan kaya hindi na siya natagpuan. Nang makita ang balita tungkol sa kung sino talaga si Bill ay nabuhayan ng loob si Lee dahil napagtanto niya na ang taong napatay niya ay isang tao na karapat-dapat patayin, ngunit kahit na ganoon, iniisip pa rin niya kung saan napunta ang martilyo. Biglang lumipat ang eksena sa bahay ng bulag na babae. At makikita natin na nagawa ng babaeng ito na makuha ang martilyo at dito ay nalaman natin na hindi pala siya tunay na bulag at nakita niya ang ginawa ni Lee kay Bill. Sa sumunod na eksena ay nagtatrabaho gaya ng dati si Lee nang magulat siya dahil dumating sa tindahan ng babaeng bulag na si Yoo. Dito ay ipinagtapat niya na siya ay hindi pa bulag at medyo may sira lang ang kanyang paningin pero nasaksihan niya ang pagpatay na ginawa ni Lee. Sinubukan niyang i-blackmail siya at hiniling kay Lee na maghanda ng 2 milyong won na dapat ibigay bukas o sasabihin niya sa mga pulis na siya ang pumatay kay Bill. Pagkaalis ni Yoo, nagmamadaling humanap ng pera si Lee sa pamamagitan ng paghiram kay Zhang Won. Pero inakala niya na kaya humihiram si Lee ng pera ay para sa pagsusugal nito. Dahil doon ay tumanggi si Zhang Won na ipahiram sa kanya ang pera. Walang ibang paraan si Lee kundi hilingin sa kanyang amo na kunin na niya ang sweldo para sa susunod na buwan. Dahil meron daw siyang kailangang bayaran at kinakailangan niya ng pera sa ngayon. Noong una ay ayaw itong payagan ng amo niya pero nang mapagtanto niya na tila kailangan talaga ni Lee ng pera ay naisip na niyang pagbigyan ito sa kanyang hiling. Kinagabihan ay nasabi ng amo niya na meron siyang nakitang bulag na babae na nasal abas ng tindahan. Agad na lumabas si Lee para tignan ito pero wala naman ito doon. Maya-maya ay napansin niya ang isang lalagyan ng sigarilyo sa lamesa at ito ang lalagyan ng sigarilyo na binili ni Yoo noong pumunta siya sa tindahan. Nakasulat doon ang address niya at naisip ni Lee na puntahan na ito doon. Nang makarating na si Lee sa bahay ni Yoo para ibigay ang pera. At kapalit nito ay kailangan niyang mabawi ang martilyo at kailangan ni Yoo na hindi ipagkalat ang kanyang sikreto. Ngunit biglang sinabi niya na ang 2 milyong won na hinihiling niya ay dapat bayaran niya ng buwan-buwan para makasigurado siya na hindi siya magsasalita. Nang marinig ito ni Lee ay nagalit siya ng husto dahil isa lang siyang part-timer at hindi ganun kalaki ang sinusweldo niya. Sinabi ni Lee na kukunin na niya ang martilyo at aalis na siya. Nang marinig ito ni Yoo ay naisip niyang bantaan si Lee na kung sakaling kumalat ang sikreto niya ay maapektuhan ng husto ang nanay niya na isang miyembro ng kongregasyon ng simbahan. Makakansela din ang nalalapit na kasal ng nakakatandang kapatid ni Lee kung mangyayari yon at isa pa ay kung sakaling makalaya na siya kapag nakulong siya ay magiging ex-convict na siya at magiging iba na ang tingin ng mga tao sa kanya. Nang marinig yon, naisip ni Lee na sumunod na lang sa utos na sinasabi ni Yoo. Pero nang sabihan siya ni Yoo ng katagang good dog ay na-imagine niya na tila magiging parang aso siya ni Yoo. At dahil doon ay gumawa ng isang nakakagulat na desisyon si Lee na patayin si Yoo gamit ang martilyo na hawak niya. Matapos niyang mapatay si Yoo ay dali-dali niyang kinuha ang pera at nagmamadaling umalis si Lee sa bahay ni Yoo habang nag-iiwan ng bakas ng kanyang DNA sa gate ni Yoo. Lumipas ang ilang araw.
Ang taga-deliver ng gatas na nakaramdam ng kakaiba dahil hindi kinuha ni Yuok ang gatas na in-order niya, sa wakas ay naisip na silipin ang loob ng bahay at doon ay natagpuan niya na si Yuok ay patay na at agad na nagsumbong sa mga otoridad. Ang kaso ay muling hinawakan ni Nangam at ng kanyang mga kasamahan. Habang iniimbestigahan ng pinangyarihan ng krimen, isang hindi inaasahang bagay ang nangyari. Ang aso ni Yuok ay patuloy na naguhukay sa lupa hanggang sa nakita ni na Yunghai at Chongjin ang bungo na nakabaon sa bakuran. Matapos silang imbestigahan, lumabas na ang bungo ay pag-aari ng mga magulang ni Yuok na matagal nang nawawala at malamang na si Yuok ang pumatay sa kanila. Natarante si Nangam at ang kanyang mga kasamahan na humawak sa kaso na wala silang makitang bakas ng pagpatay dahil lahat ng DNA sa crime scene ay naalis na dahil sa dinilaan ito ng aso ni Yuok. Samantala, sa pakiramdam ni Lee ay gumawa na naman siya ng isa pang pagkakamali. At malapit na siyang arestuhin. Nagpasya si Lee na magpakamatay, ngunit dahil natatakot siya at dumating si Zhang Wan, umatras si Lee sa paggawa nito. Nagpasya na guguli ng natitirang oras niya sa isang lugar ng karaoke bago siya tuluyang arestuhin. Sa kabilang banda, sinabihan si Cheng Jin na kunin si Yo at dahil walang ibang makakagawa nito, si Cheng Jin, na hindi makatanggi sa utos ng kanyang superior, ay nag-aatubili na inuwi ang aso. Sa pag-uwi, nakilala ni Chong Jin ang dalawang delinkwente na minsan niyang dinala sa istasyon para sa interogasyon. Dahil sa impluwensya ng alak, pumunta sila sa kanya upang gantihan ang kanyang ginawa sa kanila sa pamamagitan ng pagsasaksak sa kanya. Matapos isagawa ang kanilang aksyon, iniwanan lang nila ito sa kalsada at nakatakas ang aso ni Yuok. Sa sumunod na eksena ay nakita nila si Lee at sinadya nila itong salubungin. Sa kabilang banda ngayon lang nalaman ni Lee mula sa balita na si Yuok ang taong pumatay sa sarili niyang mga magulang. Dito ay gamulo ang isip niya kung papaanong ang mga taong napapatay niya ay ang mga taong karapat-dapat na patayin. Nang malapitan na ng dalawa si Lee ay biglang nakaramdam ng kutob si Lee na parabang sinasabi sa kanya na ang dalawang taong nasa harapan niya ay katulad sa dalawang napatay niya na mga taong karapat-dapat patayin. Hindi nagtagal, ay nagawa niyang mapatay ang dalawang ito at nakita natin na merong dalawang tao ang tumulong sa kanya para ihatid siya sa kanyang apartment. Nang magising si Lee ay nasa loob na siya ng silid niya at nagtaka siya kung bakit may mga sugat siya sa katawan. Sinubukan niyang alalahanin ang nangyari at kumbinsido siyang may tumulong sa kanya. Nakakita siya ng isang piraso ng papel na may nakasulat na kontak na nagsasabi sa kanya na tumawag lang kung kailangan niya ng tulong. Siyempre, nagtaka siya kung sino ang mga tumulong sa kanya noong gabing iyon. At dito na nga nagtatapos ang palabas natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.